Hello, hello, Capricorn Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for July 27 hanggang August 2. Nako, tatawid tayo ng bagong buwan kaya naman ano po naghihintay sa inyo alamin natin. But first, ihanda mo na Capricorn ay yung isang tanong ha. Kung meron ka pang malakasang one question, hawakan mo yan at sa dulo po atin po yung sasagutin. Okay? Stay tuned for that. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga Capricorn, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagsha-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Sa mga new subscribers, welcome po sa ating channel. Naway nag-enjoy po kayo sa bawat uploads natin. And i-share nyo po ito para po marami pang Capricorn ang makapanood. And please, please help me. Do not skip your ads. Okay? At the background of your reading, meron kang the High Priestess. Nako, sabi dito, Capricorn, this week, walk in silence. Do things in silence. Hindi lahat ng tao dapat makaalam ng mga plano mo. Kailangan dito yung core people lang sa buhay mo, sila lang talaga yung dapat makaalam. Yung mga taong mapagkakatiwalaan, yung mga taong talagang maaasahan mo, sila lang yung dapat makaalam ng yung mga plano, ng yung gagawin, ng yung aksyon. Kasi kapag binobroadcast mo yan sa maraming tao, lalo lang tumatagal, lalong nahihirapan, baka ma-jinx pa yan, di ba? So, just be silent and walk in shadows, ika nga. Ngayon, pinapayuhan ka rin Capricorn to really trust yourself. Meron kang intuition at napakalakas yan this week. Halimbawa, meron kang mga kotob tungkol sa taong ito na parang hindi ko kayang pagkatiwalaan yan. Iiwas ka na. O kaya ay parang ayoko munang gawin to. Ay parang dapat ko nang kausapin si boss tungkol sa bagay na ito. Whatever your intuition tells you, follow that. Because napakalakas niyan, napakanipis ng ugnayan mo ngayon sa iyong divine power o sa iyong spiritual plane, parang ganyan. So now, pakinggan ang sarili. Meron ka rin mga panaginip na sobrang liwanag, or madalas ka makakita ng mga angel number, angel sign. Kung may sign ka mang hinihiling, narinig ko maaaring makuha mo yan this week. Okay, congratulations. In your core energy, meron kang the King of Wands. Meron ka bang lalaking figure sa buhay mo? Well, meron kang King of Swords, King of Wands, the Queen of Pentacles, and the Queen of Swords. Meron ka bang issue sa asawa ng kaibigan or mag-asawa din bago mag-asawa? Meron bang mga issue? Halimbawa, kapitbahay or bayaw mo or a sister-in-law or brother-in-law. Parang merong mga tao sa paligid mo ang nagpapagulo ng isip mo ngayon or marami silang sinasabi sa iyo kaya ikaw gulong-gulo ang utak mo ngayon. Kaya nga importante sineseryoso to na sikreto, no? Para hindi mangialam yung iba, para hindi halo-halo yung opinion, para hindi halo-halo yung idea at hindi ka lalong maguluhan, especially when it comes to your plano. Meron dyan, pinipilit nilang gawin mo yung gusto nila. Meron dyan, nag-feeling matalino na sila ang may alam kung ano yung dapat mong piliin. Meron dyan, pinapayuhan ka na maging praktikal, maging maingat sa pera, um, tawag dito, madamot or maging matipid. Meron dyan, talagang dinidiktahan ka na gawin to, gawin yun, gawin yan. Ikaw naman, you need to listen to yourself. Kunin mo lang yung mga payo nila bilang guidance pero hindi para maging sunod-sunuran. Okay? Ito yung panahon na we will make the dream into our reality. Okay, importante, matapang ka, maabilidad ka, malakas ang loob mo. Importante na you will stop at nothing and you will follow your gut feeling. Pagdating sa mga plano mo sa buhay. Pag gusto mo, gusto mo. Panindigan yan, ilaban mo yan. Clarify natin.
the King of Wands, you have the King of Cups. Yes. Sabi dito ng yung spirit guides, you really need to calm down. Huwag mong hayaan yung emosyon mo ay makasira sa gagawin mo. Kinakabahan ka, takot ka, naiilang ka, naduduwag ka, galit na galit ka. Kailangan yung emosyon na yan, i-wash away mo yan para maisip mo yung tamang paraan para makaabante. Kailangan mong kumausap ng isang tao, maaring lolo mo, tatay mo, teacher mo, na talagang malalim yung kanyang maturity, na pwede kanyang payuhan para magliwanag ang isip mo. No? Pero kailangan dito, wag mong haluan ng emosyon para logically mahanap mo agad, malinaw kung ano yung dapat mong aksyonan. Kasi kapag emotional ka, nahihirapan ka eh. Kapag may halong galit, tampo, or puot, or kim-kim, lalo kang natatagalan or nabibigatan. Kaya feel free to just be mindful of your emotions. Okay? So, mga Capricorn, tanungin kita, ano ba tong planong ito? Na gustong-gusto mo nang maganap, nandyan ang puso mo, nandyan ang amor mo, pero parang meron ka pang dapat ayusin. Ano ba yan? I-comment mo nga, i-manifest natin para matupad sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Nine of Pentacles. Mag-focus ka ngayon sa mga bagay na meron ka. Mga bagay na dati dinasal mo lang, pero ngayon meron ka eh. Kaya look around you, Capricorn, look around you. At hanapin mo yung mga bagay na noon dinasal mo pero meron ka ngayon. That is your sign na, uy, yung mga dinadasal ko ngayon, ay nako, sure ako, tutuparin din niya ni God. Kasi yung noon nga tinupad niya, di ba? So maging grateful ka. Pahalagahan yung mga meron ka. Narinig ko dito yung ipon, huwag gagalawin yung ipon. Make sure na meron kang magagamit on the rainy days. Okay? At sabi rin dito, panahon to para unahin ang sarili. Sariling pera, sariling kaligayahan, sariling future. Panahon na para mag-invest ka sa iyong sariling katawan, gamit mo, bag mo, buhok mo, future mo, cellphone mo, bahay mo, di ba? Kailangan inuuna mo ngayon yung pansarili mo. Nine of Pentacles is being clarified by the Five of Pentacles. Yes, panahon na daw para sa pagbabago sa pananaw mo pagdating sa pera. Okay? Nakita ko dito na ilang beses ka na nag-struggle tungkol sa isang bagay na parang kapag ako may kailangan, walang dumadating. Pero kapag sila ang may kailangan, nandoon ako palagi. So ngayon, nare-realize mo, teka, kailangan ko na maging financially independent nang sa ganon, kapag nahirapan man ako, meron ako makukuha on my own. Hindi ko na kailangan pang magmakaawa or maghintay sa biyaya mula sa iba. Diba? So if you could just build your own empire, your own money, your own negosyo, your own pagkakaabalahan, para hindi ka na mag-struggle at umasa pa sa ibang tao. Ngayon, be independent, lalaya ka na sa struggle na ito at unti-unti mong bubuin yung happy life, financially free and financially independent this time. Kailangan mag-focus ka dyan. Okay? So, mga Capricorn, kwentuhan time, ano yung favorite mong ulam na siguro kung nasa abroad ka, namimiss mo ng kainin sa Pilipinas or talagang hinahanap-hanap mo? Ako, sinigang na baboy, lumpia, yung mga ganyan. Ikaw, what is your favorite food? Comment down below. In the area of what you need, meron kang the Page of Cups. Sabi dito, panahon to for you, Capricorn, to believe in what you want to have. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa loob ng cup, ini-imagine niya na lalabas dyan yung isda. At lumabas nga. So anong lesson yan para sa'yo? Kung ano yung gusto mo, maniwala ka na makukuha mo. Kailangan yung buong puso mo ay nandoon. Walang duda, walang alinlangan, walang takot, walang sana. Alisin mo yung sana. Yung sana magkakotse ako, sana magkabahay ako. No. I-accept mo agad kahit wala pa naman. Believe it na may kotse na ako, thank you Lord. May bahay na ako, thank you Lord. Believe it and it will arrive for you. Okay? What you believe, you attract. Yan yung lesson dito. Kaya kung ang pinaniniwalaan mo ay puro kanigahan, puro kamalian, ay nako, talagang puputaktahin ka niyan.
Kaya make sure na puro positive lamang ang papaniwalaan mo and you will know it in your heart na ito na yon. Okay? Page of Cups, the Ten of Pentacles. Wow! 10-10. Talaga namang abundance, completion, success. Congratulations. Meron ka ring magagawa this time na long-lasting ang epekto. Halimbawa, ngayong linggo magisimula na gumanda ang lagay ng negosyo. Dadami ang kliyente, dadami ang customer, baka mag-viral yung pwesto mo, no? O kaya sa trabaho, maari may bagong kontrata, or promoted ka na, talagang malaki ang sweldo na tatagal ka dyan. O kaya napag-usapan na ngayon yung upa o yung binibiling bahay o yung um, yung inaasikaso ng mga mana, properties, no? It's all about you focusing on something that is long-term, pangmatagalan. Yung hindi lang today, hindi lang bukas, kundi for the next 5 to 10 years, alam mong ito yung yayakapin mo. So maging seryoso ka dyan, ha? Hawakan, pangalagaan, tutukan para talagang lumago, tumibay ng long term. Congrats, maganda to. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Swords. Sabi ko nga, parang umpukan ito ng paniniwala, ng ideolohiya, or action. Gusto ng kapatid, halimbawa, na itong gawin mo kapatid, pero ikaw sabi mo, hindi, ito ang gusto ko. O kaya tatay mo to, or anak mo, or magulang mo, or katrabaho mo na talagang pinagpipilitan niya yung gusto niya kahit naman taliwas ito sa plano mo. So, panahon to para makibagay ka, no? Panahon to para makipagkompromiso ka. And trust your intuition, trust your gut instinct na hindi ka mag-back down. Hindi ka aatras. Hindi ka papailalim na lang sa kanya na, o sige na nga, ganyan na lang, o sige na nga, tama ka. You need to really be clear sa iyong intention, sa iyong plano. At kailangan kalmado kang hinaharap ito. Dahil kung haharapin mo ng bato yung kapwa bato, talagang clash yan, di ba? So kailangan you need to find the lighter, the better approach para magawa tong gusto mo. Hindi mo kailangan makipagratratan dito kasi naman tong stubborn, matigas ang ulo, matalas ang dila, talagang palaban na taong ito, hindi mo siya dapat tapatan ng same volume ng ginagawa niya. Tapatan mo siya sa ibang bagay para mapaamo mo siya or mapa-oom mo siya sa bagay na gusto mong gawin. Okay? For others, Capricorn dyan, sabi dito, panahon na para kumilos ka, ha? Panahon na para maging solido sa isip mo yung action mo. No? Na ito yung gagawin ko, ito yung plano ko, malinaw na sa akin, igogora ko na to. It's all about you taking responsibility and obligation tukol sa mga plano mong gawin. Halimbawa, plano mo na talagang mag-apply sa Dubai. Ayaw mo na maging waiter dyan sa Makati. Halimbawa, sabi mo, sige, hahakbang na ako kahit nakakatakot, kahit malabo, kahit hindi ako sigurado. I will just relax, calm myself, and do my plan. Sisimulan ko ngayon. Parang ganon. Okay? The King of Swords, meron kang the Page of Swords. Yes. Sabi dito, talagang ihahanda mo ang sarili mo this week na hindi man ako ganun karunong or hindi ako sigurado sa aking pupuntahan, wala akong mapanghahawakan, hindi pa ito tiyak, pero handa akong lumaban para lang mangyari ito. Aaralin ko siya, titignan ko kung ano yung pwede kong diskarte para matupad yan, ganun ka ngayon. No? Marami kang oras para sa iyong sarili na sabihin na handa na ako, lalaban na ako. Kahit pa in the back of your head, parang kaya ko ba, kakayanin. And here, your action will lead you to a bountiful success in the near future. Ang tabayanan mo, 10 weeks or 10 months after watching this video, nandito ka na sa isang long-lasting, matibay, sigurado at dire-diretsong bountiful opportunity para sa'yo. Hindi ka na mag-iisip kung paano ako bukas, paano ako next month. Ito permanente. Ito sigurado. Ito pang matagalan. Kaya congratulations. Kung ano man tong duda mo dito, takot mo dito, magtiwala ka lang, manalig ka lang, it will be given to you. Okay? Kung yan man ay lump sum, retirement money,
or pera ng namayapa mong asawa, or mana na ngayon lang mapag-uusapan, or trabaho na talaga namang dati inisip mo lang sana ma-regular ako, sana may kontrata na, pero ito talagang nandyan for you. Congratulations. Lumabas, the Empress card. Yes, yes, yes. Congratulations. Talagang magbubunga ng maganda. Abundant, abundant, abundant ito. Nako, jackpot price ito. Congratulations. Kung ano man tong kine-create mo, pinagusumikapan mo, pinagpupuyatan mo, sabi mo, kaya ko to, gagawin ko to. Ayan, nagbunga. At hindi lang siya temporary, long-lasting pa. Talagang meron kang kamay ng ginto, Midas touch, ika nga. At yung hahawakan mong ito, hindi lang siya magandang resulta, kundi makaka-apekto yan sa'yo pang matagalan. At hindi ka na mag-iisip kung meron ba akong madudukot, meron ba akong magagamit, meron. Talagang paldong-paldo ka dito. Congratulations. In your challenge, meron kang the Queen of Pentacles. Alam mo, ngayong linggong ito, panahon to para ilagak mo yung nag-iisang focus mo sa isang bagay. Okay? Very clear yan. Isa-isip mo yan na kailangan this week we focus on one thing muna. Hindi pwedeng paiba-iba, hindi pwedeng marami sa paligid ang asungot. Tinatawag ka talaga na kung ano yung importante ngayon. Yun lang muna ang hawakan mo. To make sure nagagana yan ng tama, to make sure na magbubunga yan ng malaki, and to make sure na mag-i-stay yan for a very long time. Very, very malakas yung tawag dito na huwag ka muna mag-entertain ng ibang bagay. Diyan ka muna tumingin. Diyan ka muna tumutok ng isang buong linggo para maplansya, maayos, walang gulo, at makita mo kung ano yung mga detalye na noon hindi mo pa nakikita at ngayon ay maayos mo na. Okay? Queen of Pentacles. The Eight of Swords. Okay. Kung ikaw ay nag-iisip patungkol sa future mo, o sa magandang abundance mo or kapirahan mo, lagi mong pagkatiwalaan ng sarili mo, ha? Dahil wala ka namang ibang kayang pagkatiwalaan kundi sarili mo din. Diba? So, if you are building something, creating something, focusing on something, lagi mo isipin, kaya ko to. Hindi ako dapat matakot. Kaya ko tong gawing successful. Kaya ko tong ilaban. Kaya ko tong gawing okay. No? So, ngayon, ang kalaban mo, sarili mo. Baka isipin mo, naku, hindi ako magaling. Naku, parang hirap-hirap naman, ayoko na. No. Kapit-kapit dahil kayang-kaya mong ipanalo yan. Okay? In your fortune, meron kang the Queen of Swords. Sabi dito, this week, liliwanag na yung mga bagay na malabo o yung mga bagay na nakatago sa'yo. Sabi ko kanina na parang kailangan mo tong isekreto, kailangan tahimik lang, kailangan work in shadows. Dahil kapag ganun, kapag walang masyadong maingay, wala masyadong nagdidikta sa'yo or gumagalaw sa'yo, lumilinaw yung divine answer sa'yo. Parang luminipis yung ugnayan mo sa kabilang buhay. At naririnig mo yung ganito yung dapat kong gawin, ganito yung dapat kong aksyon. Kumbaga, yung utak mo lumiliwanag. Dahil napakalapit mo sa yung divine power, spiritual power. No? Kaya asahan mo this week yung paglinaw ng direksyon, paglinaw ng katapangan mo na parang, okay, gets ko na, kitang-kita ko na, ito na yung gagawin ko. Handa ka nang humakbang for the future. Bukas na yung palad mo para i-accept yung mga bago. At yung nakaraan, ngayon ready ka nang i-forget yon, forgive yon. Sabi mo, ito na yung bago kong ruta, ito na yung sagot, malinaw na, laban na, larga na. Congratulations. Clarify natin. Narinig ko rin dito, merong magbababa ng isang desisyon na pabor sa'yo. Maaring boss mo yan, or HR, or supervisor, or mentor, parang pabor sa'yo yung kanyang desisyon. Congratulations. Queen of Swords, the High Priestess, yes. Trust in your ability. Kapag ibinaba na yung hatol, kapag ibinaba na yung desisyon, na talagang ikaw ang nakatanggap, ikaw ang kinuha, talagang laksan mo ang loob mo. Patunayan mo sa kanya na tama yung kanyang choice, na tama na kanyang pinagkatiwalaan ka, na ma-deliver mo to, magagawa mo to. Prove to this person na I can do this. Okay? Sky is the limit para sa iyo, Capricorn. Kayang-kaya mong gawin kahit ano. Kaya wag mong limitahan ang iyong sarili.
Kapag kitang-kita mo sa future na, uy, yun ang balak ko, yun ang gusto ko, believe it will happen to you. Okay? In your divine messages, meron kang the Two of Cups. Pinapayuhan ka dito, Capricorn, to align yourself to your higher self. No? Kailangan ko ano yung pinapagawa sa iyo ng higher self mo, ginagawa mo sa lupa. Siguro this week makakaisip ka na, bakit ko ba to ginagawa? Bakit ba ang lakas ng loob kong gawin to? Kahit hindi naman ako sigurado. Yun ang higher self mo na pinupush ka sa direksyon na yun dahil yun talaga ang para sa'yo. Kaya huwag ka nang mangamba, huwag ka nang magtaka, huwag ka nang matakot. Believe in your intuition. Pag dapat ko tong itulay kahit hindi ako sigurado, itutulay mo yan dahil malakas yung tawag ng yung higher self sa'yo ngayon. Okay? Pinapayuhan ka rin to really communicate. Kung sa asawa man to, sabi ko nga sa'yo kanina, o partner or family member, kung ano man yung nais mong gawin pag-usapan ninyo para meron kayong unawaan. Para wala nang humarang sa mga planong gusto mong gawin forward. Okay? Two of Cups, meron kang the Hierophant. Yes. Hierophant is all about you getting out of a sistema. Parang ayaw mo na magsunod-sunuran lang. Kaya sinusunod mo yung nasa puso mo. At kaakibat niyan ay kausapin mo yung family members mo para maintindihan naman nila kung ano tong balak mong gawin. No? Panahon din to para mag-commit ka sa isang bagay na ngayon sabi mo, gagawin ko na. Your commitment is being tested. Okay? For other Capricorn dyan, narinig ko dito na kung meron ka mang partner, lover, jowa, ganyan, parang panahon na para pag-usapan yung next level ng relasyon. No? Kung tayo ba ay magbubukod na, tayo ba ikakasal, ano bang plano natin for the next 2 years? No? Kailangan dito makita kung meron ba siyang plano sa'yo, seryoso ba kayo, at ano yung commitment na balak nyong ibigay to each other. No? Para sa mga may karelasyon yan. For others talaga namang your commitment to one conversation, negotiation ay dapat i-honor. Okay? Dapat mong isipin yan. Ang iyong outcome, meron kang Ant. Work, achievement, and success. Sabi dito, magtrabaho ka lang, merong kikilalanin sa mga pinaghihirapan mo, at dyan ka talaga tunay na magkatagumpay. Okay? You have both money or property through an inheritance. Sabi ko nga kanina, inheritance, winning, or windfall. Sabi ko nga may jackpot and merong inheritance. Meron talagang kaching-kaching na dadapo sa'yo na magagamit mo for a long, long time. Congratulations! Manlibre ka naman, Capricorn. Napakaganda niyan para sa'yo. You have heart, love, deep affection, and caring. Sabi dito, mahalin mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Tao man yan, pangarap, trabaho, negosyo, kapag nandyan ang puso mo, mamahalin ka rin yan pabalik. You have chair-filled, someone new is entering your life. Meron daw pong bagong papasok sa buhay mo, maaring kaibigan, bagong kakilala, or kanegosyo. Siya yung taong maaring magbukas ng pintuan sa'yo. So, make sure na you know your connections at pinapahalagahan mo yung mga relationships mo along the way. Okay? Narinig ko dito baka may tumulong sa'yo about something na gusto mong itayo o gusto mong buuin. Congrats po. Ang outcome ni Capricorn for July 27 to August 2, the 7 of Pentacles. Wow. Talaga namang nakita ko dito na unti-unti mo nang aanihin yung mga bagay na hinihintay mo. Matagal ka nagtiyaga, nagsumikap, nagpakapagod, marami na nagsabi sa iyo na, uy Capricorn, tigilan mo na yan, Capricorn, wag na yan. Pero ngayon talagang nananalig ka na, kaya ko to, hihintayin ko to, magubunga rin to, at tama ka nga. Ngayon asahan mo na lalabas na yung resulta, lalabas na yung hinihintay, meron ng pinapatunguhan, umaandar na. Congratulations po. Whatever you're waiting for, asahan ng pagdating at pagdatal ngayon. Congrats, congrats. Sulit, nako sulit na sulit lahat ng pagod, lahat ng hirap dyan. 7 of Pentacles, the Fool card. Kapag pumisa na, kapag dumating na yung hinihintay mo, makakalarga ka na. Halimbawa, naghihintay ka ng tawag from Japan. Ayan, lahat inasikaso mo, training, workshop, lahat ginawa mo, dumating na. Kaya makakalarga ka na.
Halimbawa, hintay ka ng hintay doon sa bayad mula sa isang tinrabaho mo noon. Sabi mo, kapag dumating yung perang yun, makalarga na ako, ayan, darating. Kaya kung ano man po yung hinihintay mong mapisa, magbunga, or magkaroon ng resulta darating, at ikay papasok na sa new adventure, makakahakbang ka na. Congratulations. I-claim mo yan, para sa'yo yan. So let's go na, Capricorn, para sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. Meron kang the Three of Pentacles, the King of Swords, and the Knight of Wands. Beautiful. At the bottom, meron kang Page of Wands. Nice, nice. Exciting daw tong bagong-bagong bagay na yayakapin mo. Kung ano man yan, kung ano man yung question mo, exciting daw yan. Grab it, take it. Wag atrasan, wag urungan. Maganda to. Sabi dito, kailangan daw makipagtulungan ka sa ibang tao. Because these people ang padala sa'yo ng Diyos para tulungan ka na makita ng maliwanag kung ano yung dapat mong diskarte para sa Kanya. No? Hindi pwedeng one-man person ka lang dito na ako lang mag-isa, ako lang gagalaw, bahala na. No. These people will enlighten you, will make a broader approach para makita mo kung ano ba yung dapat kong asikasuhin, paano ba yung sistema, paano ba yung tamang gagawin, para makaandar ka ng tama. Sabi dito, sugod, laban, kayang-kaya mo yan, ma-enjoy mo to, and you will feel like you're in your best element. Ramdam ko dito na dito ka mag-excel, dito ka uunlad, dito ka magtatagal, at ito yung bagay na parang sasabihin mo na, buti na lang ginawa ko, buti na lang sinubukan ko, buti na lang diniretso ko, because the future is clear and you are having this commitment sa bagay na ito. So go on, makipag-communicate ka sa mga taong to, huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot, huwag ka nang mangamba, because these people are destined to be with you para maganap yung mga plano mo, ma-accomplish mo yan ng tama. So enjoy, enjoy, enjoy. Maganda yan. Okay? So Capricorn, if you're waiting for a yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Kaya, magagawa, masaya. Congratulations. So, mga Capricorn, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong July 27 to August 2. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you rin po, mga mahal kong Capricorn, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.